Kita nyo, ang lusog dahil sa animal manure. Yan o. Hello, isang magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko magsasaka at sa mga kapwa ko pong mahihilig pong magbukid. Welcome back po sa channel ko. Medyo excited ako ngayong araw na to sa aking gustong share sa inyo. Hindi siya masyadong bago, pero ngayon ko siya share sa inyo ng step by step talaga kung paano ako nakakapagpalusog ng isang halamang gulay. Yung mga ginagamit ko, yung mga technique na ginagawa ko, share ko siya lahat sa inyo ngayon. Yung pagpapalusog ko ng isang kalabasa. Ito, papakita ko sa inyo step by step kung paano nangyayari yung aking malusog na harvest sa aking mga kalabasa. So ito, mag-start po tayo dito sa ginagamit kong natural fertilizer. So mapapansin nyo, nung mga nakaraan kong video na sabi ko sa inyo, napakita ko kung paano ko ito ginagawa. So ito na siya ngayon, ano na siya, compost na. So mapapansin nyo, maitim na siya. Naghalo-halo na yung lupa, dumi ng kambing at saka dumi ng baka. Yan, meron din yung pailan-ilan na mga bulating nahuhukay lang nakasama ng lupa dito. So nakakatulong din siya sa pag-compost nito. So ito yung ginagamit kong natural fertilizer para sa mga tinatanim kong gulay. So makikita nyo talagang maitim na siya. So malusog ang lupa na ganyan. At hindi siya purong lupa, may halo nga siyang animal manure. So ito yung nagsisilbing abono ng ating mga pananim. At ito naman sa kabilang ito naman yung tumubo na kalabasa. So ganyan siya kalaki. Kung malaki pa na konti dito, pwede na natin siyang itanim pag ganito na ang tubo, o kaya pag may tumubo pa, pag lumaki pa ng konti yung dahon niya pangatlo, magtutubo siya dito ng isang malapad-lapad na dahon na yan, pwede lalo itanim na yon. At eto, yung iba mapapansin nyo buto pa, yan o, babago siyang tumataba yung buto kasi dinilig ko siya pagka lagay ko dito. So ano na yan, mga 5 days sisibol na rin yan. Ito nauna, ito at saka ito may nauna na. Ayan, bali 4 days pa lang yata ngayon. So by tomorrow baka magsibulan na itong ibang kasamahan nila. So napauna lang ito. So yan yung tinatransfer natin doon sa lupa talaga na direkta na siya, nando sa hukay kung saan yung pwesto talaga na pagtataniman mo siya. At doon na siya pagagapangin. So dadalhin ko kayo doon sa meron namang bagong tanim. Ito, ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng bulate na sinasabi kong natural na tumutubo sa aking mga ginagawang compost. Hindi ako bumibili na sinasabi nilang African night crawling na bulate. So ito sadyang nahuhukay lang dito sa lupa, kung saan kahit saan parte ako humukay, talagang meron lagi ako nahuhukay ng mga ganito. Tapos pag nagagawa ako ng aking mga pataba, iniiwan ko lang nakatambak sa ganyan, pinubuntun ko lang siya hanggang mabulok, dumadami sila. So ito ang isang sample doon. Ayan, papansin nyo ito, baka maputol siya. Ayan siya. Ayan. Ayan, parang African night
crawling na bulate. Ayan o. Ewan ko kung ganyan din yung nasabi nila, pero natural lang itong tumutubo sa aking mga hinuhukay na lupa dito. Yan yung isa sa nagsisilbing pataba din sa lupa. Dumi ng bulate na to, isa rin siyang pataba. Ayan. Ayan siya. Buti na lang hindi tinamaan ng aking panghukay. Minsan napuputol talaga siya, namamatay. So ito, buo siya. Bubuhay pa siya. Susot ulit siya sa ilalim. Papansin nyo, ito yung kanyang mga dinadaanan niya, no? Yung butas na yan. Yan. Sa loob na yan, ito. Yan. Yan sila sumusuot. Yung mga butas yan sa lupa. Yan lang sila namamasyal sa loob. Yan ang pinaka shopping mall nila. Ayan o. Yan o. Maalis na siya. Unti-unti na siya. Maalis. Tatago na yan. Ayan siya. Kaya napakita ko sa inyo yung itsura ng bulate na sinasabi ko. Ayan. So ito yung bagong tanim. Yan. Kahapon ko lang siya tinanim. Mapapansin nyo, medyo ano pa siya, hindi pa siya masigla. Kasi hindi pa siya nakaka-recover dun sa pagkakatransfer ng kanyang mga ugat dito. So dinilig ko siya kahapon at umulan din naman kagabi ng konti. So okay na yan. Makaka-recover na yan. After 3 to 5 days, sisigla na din yan. So kahapon ko lang siya tinanim at ito, mapapansin nyo, ganito yung pagkakayari ng taniman ng kalabasa. Ayan siya, bilog na may maumbok yung gilid na ganyan. Tapos itong parting malalim, diyan ko hinulog yung animal manure. Ayan o, mapapansin nyo, diba? Maitim-itim siya yung pagkalupa niya. Ayan o, maitim-itim yung pagkalupa niya. At yan yung magsisilbing natural fertilizer niya. Siya ang magpapalusog sa kanya habang siya ay lumalaki. At itong umbok na to, dito kakalat yung ugat niyan. Yan. Yan ang magbibigay ng panibagong bitamina sa kanya pagka lumalaki na siya, habang lumalaki. So papansin nyo dito sa taniman kong ito ay mga space na kung saan namatay yung mga dalandan dati. So nilagyan ko siya ng mga yun, isa pa yung mga yan yung mga bagong tanim ko na kalabasa. Yan, andun pa yun, puro bilog yan. Yung mga space na to, nanghihinayang ako, kaya naisipan ko dito ko itanim yung mga kalabasa ko. Yan, andun din yung mga kambing ko. Kalat-kalat lang sila dyan. So dadalhin ko naman kayo dun sa medyo malaki-laki na yung pagkakalabasa. Mga hindi ko matandaan kung ano siya, kung 2 weeks ago yata yun or 3 weeks ago na. Pakita ko sa inyo. Ito naman yung 2 weeks old na kalabasa. So hindi ko sila sabay-sabay tinatanim, sunod-sunod. Kasi gusto ko hindi sabay-sabay ang pagbunga nila para sunod-sunod, continuous yung pag-harvest natin. Hindi naman natin makakain kaagad lahat sayang. So, yan. Dahil pang family consumption nga lang, hindi ko naman siya binibenta. So gusto ko continuous yung pag-harvest. Hindi isang harvest lang tapos mabubulok yung iba. So kaya ganun ang ginagawa ko. Kaya sigurado ako na ito sunod-sunod pag namunga, hindi sabay-sabay. So ito, yan mapapansin nyo, masigla na siya kasi 2 weeks old na siya na na-transfer ko dito. So masigla na yung hitsura niya kaysa dun sa pinakita ko kanina na babagong tanim ko kahapon. Ito yung kasabay niya. Yan diba? Napakasigla na niya. Papansin nyo yan parehas din lang ang ukay niya. Ito lang parting ito, medyo madaming ugat ng damo yung lupa. Pero okay lang.
lulusog pa rin siya dyan. At ngayon pala nakikita ko na maganda ang kanyang magiging itsura. Malusog siya. Ayan, ito pa. Sila yung magkakasabay na tinanim ko. Ayan. Lahat sila pare-parehas ang laki. O ayan. Padalhin ko naman kayo dun sa medyo malaki-laki na. Gumagapang na siya. Ito naman yung isa na malapit na mag-start gumapang. Ayan, mapapansin nyo. Yun, ito. Yan. Itong talbos niya na to. Ayan, bali yan. Talbos na yan. Ito na. Yan, mag-uumpisa na yan gumapang. Pag tumubo yan, pahaba na yan pag ganun. Yan, gagapang na siya. Ito yung isang buwan na. So yan, ganyan ang itsura niya, step by step, paano siya lumalaki. Ayan o. Ayan, nilagyan ko siya ng ganito kasi nung tinanim ko siya, baka ako hindi mapansin ng mga namimitas ng dalandan, maano siya, maapak-apakan lang. Ngayon kitang-kita na siya kahit alisin ko na to. Pansin na siya kasi malaki na. Ito naman yung gumagapang na. Nag-start na siyang gumapang. At palagay ko kung hindi ako nagkakamali, 6 weeks na siya. 1 month and a half na ang edad niya. Yung tinanim ko. Ayan o. Kita nyo. Ang lusog. Dahil sa animal manure. Yan o. Yan. May animal manure din yan. Pinagtaniman ko yan. Ayan o. Yan. Yan. Gumapang na siya. Ito na. Yung kanyang dulo. Yan. Palayo na siya ng palayo. So yan. Makikita nyo. Ganyan na siya. At marami sila. Yan o. Ayun. Yun ang sunod. Tapos ayun. Meron din doon. Ayan. Meron din dito. Ayan o. Napakalusog niya lalo. Ayan. 1.5 month old na siya. So by 2 months palagay ko mag-start na itong mag-flower. Magpo-produce na siya ng bulaklak. Then bunga. Ayan. Napakalulusog nila. Ayan o. Nalapad ng dahon. Napakasigla. Ayan. Ayan sila o. Ganyan ang kanilang sunod-sunod na itsura hanggang sa lumaki, gumapang. At ito yung mahaba na yung ginapang niya. Malapit na siya mag-produce ng bulaklak. Ito. Ayan naman siya. Ayan. Unang-una ko silang tinanim. Ayan o. Ang layo na naabot ng gapang nila. Pwede na. Malapit na siya umabot sa kabila. Nakalabasa. Ayan o. Oh. Ayan. Ang haba na niya, di ba? Ito yung kauna-unahan kong tinanim. Itong batch na to. So, malapit na siyang mag-produce ng bulaklak. Ayan. Oh. Ang haba na naabot niya. Oh. Ito na yung kasunod niya, malapit na niya marating. Oh. Ito yung dulo niya. Ayan. So ayan siya. Napahalo na sa damo yung iba. Ayan o. Ayan. Ang laguna nila. Ayan. So ang ginagawa ko, 3 or 4, pinaka-maximum na yung 4 na puno sa isang hukay. Ito 3 lang to, kita nyo. 1, 2, 3. Oh, hiwa-hiwalay sila. Nagkakanya-kanya sila. Pag gumapang na sila, nagkakanya-kanya sila ng pupuntahan na direksyon. Ayan o. Iisa yung kanilang pinagmulan. Na-share ko sa inyo yung aking paano ginagawa.
mga paraan ko kung paano ako nakakapagpalusog ng isang halamang gulay katulad itong mga kalabasa ko nasa likod ko. Yan, ito yung taniman ko ng kalabasa at pakita ko sa inyo na talagang epektibo yung ginagawa kong natural fertilizer niya, yung animal manure na hinahaluan ko ng lupa, ordinaryong lupa rin lang, dumi ng baka at saka dumi ng kambing. Tapos binubulok ko sila, nagkakaroon sila ng sariling bulate na nakakatulong din para sa pagpapataba ng lupa. So para sa akin isang napakayamang teknolohiya nito na natural na napaka sarap kumain ng ganitong mga gulay na hindi natin pinangangambahan na baka tayo ay may makuha sakit. Yun ang pinaka the best dito, yung hindi ka na bibili, hindi ka pa makakakuha ng sakit. Kaya yun na napakasarap dito sa bukid. Medyo na-enjoy talaga ako dito sa farm namin na to, na talagang inuubos ko yung maghapon ko dito sa paggaganito lang. Alaga ng hayop, katulad dyan, mga kambing ko nandyan, no? Kumakain-kain lang sila dyan, tapos nandun yung bahay nila, tapos magkukumpay lang ako doon sa baka, nandun yung baka ko. Tapos eto, pagka may free time na ako, matanim-tanim lang ako ng mga gulay. So napakasarap na buhay dito sa bukid. So kung gusto nyo, pasyalan nyo ako dito. Makita nyo habang may bunga pa yung dalandan para mabigyan ko kayo, makatikim kayo ng dalanda namin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko for today. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta ko at sa mga followers ko. Maraming salamat sa inyo. Bye bye po muna.